Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Bobby Ray Parks Jr. Yes, ito po sing 6'4" point guard or shooting guard ng Osaka Evesa mga kabrods ay nakipag-part ways na dito sa kupunan ng Japan B-League na ito. Yes mga brods, so officially na free agent na ngayon si Ray Parks Jr. And ito, nandito siya ngayon sa Pilipinas. Yes mga kabrods, kasamang kanyang mga pamilya, asawa at ang kanyang mga anak-anakan. Yes mga kabrods, so ito, may mga reports and rumors tayo na ang San Miguel Beermen pala ay nakaabang dito kay Bobby Ray Parks Jr. nung nalaman nilang ito ay nakipag-part ways na sa Osaka Evesa. And alam din naman natin madugo para sa SMB ito dahil syempre hindi na sila nakapasok ng semifinals round dahil tinalo nga sila ng Rain or Shine Elasto Painters 3rd versus 6th seed. So ito pong SMB ay nasa 6th seed, so kailangan talaga nila na matalo yung powerhouse team na Rain or Shine, kaso hindi nga nila nakaya dahil nga daw mga kabrods hindi daw napapasahan ng maayos si Junmar Fajardo. Kaya itong mga point guards ngayon ng SMB ay ito yung pinagkakainitan ngayon. Nasabi nila yung mga point guards daw dito ay hindi na daw masyadong napapansin si Junmar Fajardo, puro ISO na daw, hindi na daw sila sumusunod sa play kay Junmar. Kaya itong SMB ay natalo talaga. Pero mo binalik pa nila yung Benny Boatwright Jr. pero hindi nga nila natalo yung Rain or Shine Elasto Painters na hindi naman ganun kalakasang ang lineup. Talagang inspired lang, buti na lang inspired si Andre Karakut. Kaya ito mga kabrods, ang SMB nakatingin ngayon kay Bobby Ray Parks Jr. na bukod na malaking point guard ang makukuha nila ay pwede na free agent pa. Dahil mga kabrods, kung alam nyo lang kung gaano nakalakas si Parks ngayon ay talagang nakikita natin na isa siya sa mga talagang best player ng Osaka Evesa. Pagdating nga sa mga hustle, points mga kabrods, pagdating na rin sa mga pasahan, court vision, pagdating sa basketball IQ ay nag-i-step up talaga ito pong si Bobby Ray Parks Jr. Kaya ito pong San Miguel Beermen ngayon ay sabi nila jackpot talaga at makakuha nila si Ray Parks Jr. Lalong-lalo na ito yung best time na habang hindi pa ito kinukuha ng mga ibang kupunan dito sa Japan B-League ay ang SMB na ang mag-i-step up dito mga kabrozel. Sayang sayang pagkakataon tapos nandito pa si Bobby Ray Parks Jr. Yes, nandito pa siya sa Pinas. So kailangan nang makipag-negotiate ng SMB dito habang itong SMB ay nagbabakasyon sa Boracay. Why not ito? Maging business talks muna sila kay Bobby Ray Parks Jr. dahil sayang ang pagkakataon na ito mga kabrods. Ang problema lang mga kabrods, kung merong mga patagong pirmahan na ito pong si Parks or mga kahit anong Japan B-League teams yan, baka dito mauunahan ng SMB niyan mga kabrods. Or if ever mang hindi pa pumipirma si Bobby Ray Parks Jr. or pending pa yung offers sa kanya mga kabrods, alam ko nga hindi ito magkakaroon ng problema dyan sa kupunan ng mga Japan B-League teams dahil talagang magaling si Parks and kukunin ito ng mga ibang kupunan dyan. Kaya ang SMB kung gusto talaga nilang mauna sa pila habang nandito pa si Parks kausapin na nila yung agent neto. Alam din naman natin yung mga maitutulong ni Parks dito sa SMB. Lalong-lalo na itong SMB ay natapos na yung Grand Slam bid na ginagawa nila. Mahirap ito para tanggapin para sa kanila dahil sayang yung mga consecutive championships nila every season mga kabrods. Kaya ang SMB ngayon ay magre-rebuild na ng panibagong lineup. Katulad na lang ni Parks na pwede na lang kunin. Veterano, sharpshooter, magaling sa court vision mga kabrods, magaling umangat ng teammates, mabait na player, and mga kabrods nakay Parks na ang lahat. Kaya nga diba, lagi itong naiimbitan sa Gilas full lineup natin. Kaya ito mga kabrods para sa akin ito para sa SMB, kung gusto nila mag-bounce back next season talagang kailangan nilang kumuha ng mga pangmalakasang player na katulad ni Bobby Ray Parks na habang ito'y may chance pa na makuha nila. Kaya ikaw mga brods, Bobby Ray Parks Jr. to San Miguel Beermen, komento mo ng video mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito, pinag-iisipan na rin ito ng Ginebra na kung kakayanin ba talaga nilang Rain or Shine Elasto Painters. Paano ba naman semifinals na rin tayo mga kabrods, best of 7 series. Rain or Shine versus Barangay Ginebra San Miguel 3rd seed versus 2nd seed mga kabrods. Napakagandang laban nito. Tapos sa kabila naman yung NLEX naman at TNT Tropang 5G
Number 4 versus number 8 naman yun. Yung ball, talagang kayang-kaya na itong talunin at kainin ng Meralco Bolts kung sakali man mga kabrods. Parang fake nga yung 8 seed ng TNT Dahil tinalo nila yung number 1 na NX Road Warriors. Pero dito muna tayo sa Rain or Shine versus Barangay Nebra San Miguel. Sa tingin nyo mga kabrods, pagdating mga sa line-up, sa tingin nyo sino bang dehado dito? Pagdating kasi sa line-upan mga kabrods, parang Yamado talagang Hinebra dito. Siyempre, ang ganda na ng chemistry ng Hinebra. May mga malalaki sila, may mga sharpshooters, tapos magaling pang import nila na si Justin Brownlee. Pero dito kasi sa Rain or Shine, ang pinaka talagang advantage nila sa import. Yes, itong si Jalen Johnson na 6'9". Yes mga kabrods, talagang gumagawa ito at mahihirapan dito si Japet Aguilar. Pero mga kabrods, nung nagharap, ito pong Hinebra at Rain or Shine ni Last Painter sa elimination round. Nung May 3, blowout game ang nangyari. 114-90, grabe mga kabrods at pumutok talaga si Justin Brownlee niyan ng 40 points. So, eto mga kabrods, hindi naman natin binabase ito sa mga elimination round result. Dahil pagdating nga sa playoffs round, ibang animal na yung mga kupunan na ito. Tapos, itong Rain or Shine, knowing na tinalo nila yung powerhouse team na San Miguel Beermen na nagga-Grand Slam bid ngayon, mga kabrods, mas tumaas ang boost ng confidence nila ngayon, mga kabrods. Confidence level nila talagang tumaas na. Siyempre, ang San Miguel, kung babasihan mo sa lineup, mas malakas talagang lineup ng SMB kaysa sa Hinebra, mga kabrods. No hate naman sa Hinebra, pero mas malaki, mas magandang lineup ng SMB kaysa sa Hinebra. Pero ang Rain or Shine, talagang puso ang pinakita. Andre Krakut, walang takot tumira, tapos may inspiration pa siya kay Miss Bella Belen. Tapos ito pong ibang mga young guards ng Rain or Shine, walang takot din, na mga katulad ni Adrian Nocum. Tapos nakaalala yung Jalen Johnson na import nila. Tapos may mga ibang sharpshooter sila, nakatulad ni Kaylan Chongso na kayang pumutok, mga kabrods. Dyan dito, madadaling Hinebra kung hindi nila mapipigilan yung mga sharpshooters talaga na ng Rain or Shine. Elasto Painters, at hindi lang basta sharpshooter, dahil run and gun play ang nangyayari dito sa Ross. Kaya nga nila naiiwan ng SMB dahil ang bibilis ng mga young guards ng Rain or Shine. Pero dito sa Hinebra, kaya namang makipagsabayan dahil mabibilis din naman yan sina Scottie Thompson, RJ Barrientos at ibang mga point guards na ito. So magandang series na ito mga bros, mahaba-haba. May talo, may panalo, siguro palitan lang din ang mangyayari. Pero yun nga mga kabrods, dito sa tingin nyo sa overall series na ito, sino sa tingin nyo mga kabrods ang mauuna sa finals round? Dahil talagang magandang laban ito, talagang tatauhin dahil ang Rain or Shine medyo nagtitrending na ngayon dahil nga sa mga inspiration PVL or volleyball players ng mga Rain or Shine players na ito. Kaya nga mga kabrods, magandang suportahan ito pong semifinals round ng PBA dahil talagang nagkakaroon na ulit ng viewers ito pong ating liga. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo, sino ang mananalo at sinong Yamado or Dihado? Hinebra ba or Rain or Shine Elasto Painters? At alam kong maganda-ganda at talagang mahaba ang serye na ito. Baka mamaya umabot pa tayo ng Game 7, di ba? Who knows mga kabrods? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods sa bakbakang Rain or Shine Elasto Painters versus Barangay Nebra San Miguel sa semi-finals round. Salamat po sa panonood mga brods. This is the basketball trade-offs lang. I'm out.